Sinugod niya ako sa teritoryo ko. Nasa labas pa lang ay dinig ko na yung sigaw. Diyos, may kakagising lang namin nun. Di si Josawa nagalit na naman sa akin. Na lagi ko na lang daw inaawa yung mama niya. Sabi ko, sino bang sumugod? Di ba yung nanay mo? Sabay sampal ko sa kanya yung hindi niya malilimutan. 14 pa lang ako nung mag-asawa ako. Sabihin na nating malandi agad. Oops, wag manghusga. Unang pagsasama pa lang namin ay naaamoy ko na yung angot ng mama niya. Sabi ko, ay may ugali ito, magkakasundo kami neto. One time ay dumayo yung Josawa ko sa Cavite bilang construction worker. At as usual ako lang yung tao sa bahay namin. Pero dikit lang kasi yung bahay namin sa biyanan ko kaya dinig ko yung usap nila ng mga hipag ko. Sabi ng mama ni Josawa sa mga anak niya na malas daw yung anak niya sa akin. Diyos ko, umpisa pa lang nakikita ko na yung sungay ng biyanan ko. Pero di ako papatalo, sira ulo ko eh. Sumagot ako sa kanya at ang sabi ko, oo, kawawa talaga sa akin yung anak nyo. Papahirapan ko pa yung lalo, makikita nyo. At dun na nagkagulo. Labasan na rin pati yung mga hipag ko nakikikana na rin. Di naman nila ako maupakan kasi nga I was 14 years old that time. Alam ko sa sarili ko na napaka-immature ko talaga no. Hanggang sa umuwi na si Josawa galing dayo. Sinalubong ka agad ng magulang niya at naunahan ako magsumbong. Kaya't ang ending sa akin nagalit si Josawa. Pinalayas ako and yes, umalis ako sa kanila. Pagka-uwi ko sa amin, nagtanong yung mama ko ano daw nangyari. Sabi ko, inaway ko yung biyanan ko. Pinagalitan niya ako kasi hindi daw tama yon. Syempre, hindi ako nakinig sa kanya kasi mas pinakikinggan ko yung taong nagpalaki sa akin. No, which is yung lola ko. Sabi kasi sa akin ni lola na walang pwedeng manakit o magsalita sa iyo ng masasakit. Kahit magulang mo pa, dapat hindi ka papatalo. Palaban din kasi ang lola ko. Kinabukasan ay nagulat ako kasi nasa sala namin si Josawa at sinusundo ako. Syempre, sumama ulit ako. Hanggang sa paulit-ulit na yung nangyayari sa amin ng biyanan ko na puro na lang kami away. Doon ko nalaman na buntis na pala ako noon kaya lagi kaming nag-aaway ng biyanan ko. Kaya nag-decide kami na dito na lang sa mama ko tumira. Doon ko unti-unting nakilala si Josawa buhat ng magkaanak kami. Lasinggero, babaero, adik, lahat na ng bisyo atay alam na. Nung nalaman ko yung pinagagawa niya ay pinalayas ko siya dito sa bahay namin. Hindi yun alam ng parents ko kung ano yung dahilan. Hindi kasi ako nag-open up sa magulang ko kahit na may nararamdaman ako. In short sinasarili kong lahat. Then after a month ay nalaman ko sa parents niya na nagbago na si Josawa. Hindi na lumalabas sa gabi at bahay trabaho na lang. At alam ko yun kasi nakikibalita rin ako sa kanila. Yun yung sabi ko sa kanya, lahat ng tao deserve ng second chance. Yun ay kung magbabago siya. At doon ay nakita ko naman na nagbago siya sa awa ng Diyos. Hanggang sa naging maayos kami. Pero meron talagang panira sa amin yung biyanan ko. Tina rin yung hipag ko. Ito kasi na nauuso na yung messenger. Na noon kasi text or call lang. Nag-mayday ako na nasa Jollibee kami. Aba, nag-chat agad sa akin yung mama niya na kinakawawa ko raw yung anak niya. Nangatwiran ako sa kanya. Sabi ko na paano kung kinakawawa? Yung anak niya yung nagyaya sa amin na kumain sa Jollibee. May kusa ka ko yung anak niyo, hindi galing yun sa akin. Hanggang sa humaba na yung usapin. And that time wala yung magulang ko dito. Kasi nung nagkabalikan kami bumukod na kami at yung bahay ng lolo ko na binigay sa akin yung tinitirhan namin ngayon. Sakto naman na hindi pumasok si Josawa kasi naiwan ng service that time. Nasa labas pa lang dinig ko na yung sigaw ng mama niya at ang sabi, putang ang babaeng yan, nasan yan habang nagsisisigaw ng pangalan ni Josawa. Di labas kami, Diyos ko kagigising lang namin noon. Tapos kung ano-ano na yung pinagsasabi. Si Josawa nagalit na naman sa akin. Na palagi ko na lang daw inaawa yung mama niya. Sabi ko, di wow, ako pa talaga. Sino kayang sumugod dito sa pamamahay ko? Di baka ako yung nanay mo? Sabay sinampal ko si Josawa sa harap ng mama niya, yung sampal na hindi niya malilimutan. Kaya ayun, natauhan yata. Sinabihan niya ang mama niya na magsiuwi na kasi hindi maaayos yung gulo. Pag alis nila, nagdebate kami mag-Josawa. Sabi ko sa kanya, isang beses pa nakampihan mo yung mama mo sa harapan ko mismo na kahit sila yung mali, hindi lang yan yung aabutin mo sa akin. Kung noon ka ako nakakayanan mo ko, ngayon ay hindi ako papayag na dadampi sa balat ko yung palad mo. Hindi ko under si Josawa. Tinatatak ko lang sa utak ko na hindi porket siya yung nag-aakit ng pera sa bahay, dapat na maging hari siya. Hindi niya nabili yung pagkatao ko kasi walang katumbas na pera ang isang tao. Yun yung tumatak na rin sa kanya na hindi siya pwedeng manakit ng asawa. Naging matigas lang ako dahil sa mga tao mapanakit at mapang-abuso sa akin noon. Hindi ako papatalo lalo pat nasa katwiran ako. Kahit na sino ka pala, labanan kita. Mami Len, sana'y maging aral to sa mga kababaihang sinasaktan ng asawa nila. Hindi ko nilalahat pero try nyong lumaban minsan. Gaan sa pakiramdam. Huwag kayong matakot kasi kakampi natin ng Diyos at ang batas. Sana Mami Len, maere mo yung kwento ko, tatanggapin ko yung real talk niya sa akin. Letter sender, Jesly.
Agreed naman ako sa iyo na wag papaapi. Pero makinig pa rin tayo sa magulang ha, sa mga nakarinig ng advice mo. Hindi ako na-amaze na 14 ka pa lang nag-asawa ka na. May lumang kasabihan yung mga magulang natin. Napapunta ka pa lang pabalik na ako. Ay sabi mo nga pala wag kang i-judge. Okay, sige. But to be honest, dito mo ako napa-amaze. Napatino mo yung partner mo, alam niya na hindi niya matutungki yung ilong mo. Tsaka nagkaroon ng katapat yung biyanan mong kakaiba rin. Hihingi ka sa akin ng real talk kaya hindi mo naman kailangan ng real talk. Kasi kayang-kaya mo yung sarili mo Panis na panis yung advice ko sa'yo. Tsaka hindi ka rin naman makikinig kasi nga diba sabi mo lola mo lang yung pinakikinggan. Mama mo nga hindi mo sinunod ako pa ba? Ramdam ko na may dugong katipunera si lola. Magaling na trainer Siguro nung araw, isa si lola sa tagapunit ng sedula no.